naman as of 5 a.m. 1,213 na aftershocks na po ang naitatala ng NDRRMC at 24 dito ang naramdaman. Ang reported naman pong casualty ay umabot na sa 156, ang injured naman ay 374 at ang mga nawawala ay 22. Tatlo naman po ang na-rescue mula sa mga probinsya ng Cebu, Bohol at Siquijor. At ngayong umagang ito, makakausap po natin ang spokesperson ng NDRRMC na si Major Reynaldo Balido para nga po magbigay pa ng mga huling informasyon na kanilang nakuha. Magandang umaga, Major. Ano na po yung ating update ngayon, yung pang mga power supply sa kanya-kanyang probinsya? Kumusta na po yung ating mga relief operation, rescue operation po natin? Kumusta na po? Ano po yung update natin? Good morning, Love. Yes, yung power po sa ating probinsya ng Bohol, unti-unti na pong bumabalik. Nasa 75% na lamang po base po sa report sa atin ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung sinasagawang relief operations ng ating mga ahensya. Nandyan po yung ating DSWD, yung ating Philippine Red Cross. At tuloy-tuloy pa rin po yung paghanap natin dun sa mga napaulat pang nawawala at pagpunta dun sa mga lugar pa po na hindi napupuntahan ng ating mga responders. Okay. Sir, as of this moment, meron na po ba tayong mga naitala kung gaano na kalaki yung naging pinsala at gaano ba kalaking pamilya or karaming pamilya ang apektado po nitong paglindol dun po sa probinsya ng Cebu at Bohol? Meron na po tayong paulat na assessment mula sa ating Department of Public Works and Highways dito sa mga structures or infrastructures na nasira. Umaabot na po tayo sa 75 million pesos kabuuan dito sa mga tulay, itong mga kalsada at mga flood control structures na na-assess. However, wala pa po dito yung mga assessments sa mga private establishments, mga private properties at saka dun sa mga bahay na nasira. So, sa ngayon, yung bilang naman po ng mga bahay na nasira, na umaabot na sa 2,066 na kabahayan, of which 605 yung totally damaged at 1,461 yung partially damaged. Okay, so yung ating pong mga operasyon ng seaports at airports po natin dun sa mga probinsyang nabanggit, balik na po ba sa normal or may operasyon na po bang nangyayari ngayon? Opo, nung nangyari po yung lindol, pansamantalang nagsara po itong mga airports natin, lalong-lalo na dyan sa Tagbilaran at saka sa Mactan. However, pagkatapos po ng pagsusuri, pag-a-assess, na-deklara naman po silang safe at immediately nag-resume po yung operations. Sa ngayon, yung Tagbilaran Port na lang, doon sa Tagbilaran, yung hindi pa operational, lalong-lalo na sa mga cargo at passenger ships, but pwede po sila sa mga fast crafts. Okay, panghuling mensahe lang po doon sa ating mga kababayan sa Bohol at Cebu para po, kasi patuloy nga pa rin po itong nararamdaman ng aftershock, sir. Opo, sa ating mga kababayan dyan sa Cebu at Bohol na naapektuhan o nakaranas po nitong paglilindol, ang ating pamahalaan po ay ginagawa ang lahat ng makakaya at nagtutulong-tulong po tayo lahat ng mga ahensya para po matugunan yung mga pangangailangan natin dyan na kung kailangan po ng mga pagkain, kailangan ng mga inuming tubig at lalong-lalo na yung mga doktor natin na siya namang tutugon sa mga problema or kakailanganin na pangkalusugan. So magpapadala po tayo ng mga doktor, yung ating Department of Health ay nakahanda na. May mga non-government organizations din po tulad ng Philippine Medical Association na nakikipag-ugnayan sa atin para po makatulong din sila at makapagbigay ng kanilang tulong para dito sa mga nasugatan ng mga kababayan natin. Okay, maraming pong salamat, Major Balido. Ayan po, Igan, ang pinakahuling update mula dito sa NDRRMC. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Laban Jose.